So, ngayon po, dadako na po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Panatilihin niyo ho ang inyo pong mga Biblia sa mga talatang binasa sa atin kanina ni kapatid na Ryan sa John 15, 18 to 25. At ang titulo po ng sermon na inyo pong maririnig sa umaga pong ito ay ang pag-uusig sa mga alagad ni Kristo. Ang pag-uusig sa mga alagad ni Kristo. Mga kapatid, pamilyar po ba kayo sa awit na mayroong lyrics na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Di ba? May action pa tayo dyan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang Di ba? Ina-actionan pa natin yan, ano? At nakakatuwang awitin po, ano? Siyempre, awkward naman kung aawitin natin yun ng malungkot, ano? Umiiyak ka. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. So, baka pakalain tayong medyo nasisiraan na ho ng bait. Pero alam ko, mga kapatid, kung kayo kagaya ko, pagka naririnig nyo po, inaawit yung kanta na yon na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, minsan napapaisip din po kayo eh. Tama po ba? Masaya po ba talaga ang buhay ng Kristiyano? Well, ultimately, talaga naman pong masaya. Binibigyan tayo ng Diyos ng kasiyahan na hindi po maibibigay ng sanlibutan. Pero mga kapatid, sa aminin man po natin sa hindi, may mga pagkakataon po sa ating buhay na hindi po masyadong masaya. Ano po? Lalo na po kapag pinag-uusapan yung mga panahon na tayo po ay inuusig dahil sa atin pong pananampalataya. In fact, sa ibang mga dapo po ng mundo, gaya halimbawa ng Nigeria, ng China, o iba pang bahagi sa Middle East, napakatindi po ng pag-uusig ng sa mga Kristiyano doon po sa mga lugar po na yon. Pag-uusig, mga kapatid, na nauuwi po minsan o madalas sa pananakit o pagkabilanggo. Meron po ako nabalitaan na nabilanggo, nakulong sa ibang bansa dahil lang po sa pag-share ng gospel tracts. At worse, mga kapatid, gaya ng nababalitaan nyo na marahil sa social media, may mga pagkakataon na mga mananampalataya ay nasasawi. At minsan brutal pa ang mga pagkasawi ng mga Kristiyano roon. Sila'y pinupugutan ng ulo, no? At kung ano-ano pang torture ang nararanasan po ng mga mananampalataya. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid, dito sa Pilipinas sapagkat hindi po ganoon katindi, hindi po ganoon kagrabe ang mga pag-uusig na nararanasan natin. Nakakabalita po ba kayo dito na sinasaktan dahil sa pananampalataya, na kayo halimbawa kinulong dahil sa inyong pananampalataya, at kayo pinatay? So hindi po ganoon katindi yung persecution na nararanasan po natin dito. Hindi pa po natin nararanasan yung kinikwento sa akin ng isang kapatid na kailangan nilang magtago sa underground para lang po sila'y makapagsamba. At meron pa akong katatawa ng naikikwento sa akin si Pastor Alex, for example, na sa isa po palang bahagi doon sa UAE ay meron pong isang lugar na bawal po ang pananambahang kamukha po nito. So ang ginagawa po nila, every time may worship service sila, meron silang dalang cake. So kapag po may pulis na pumupunta sa kanilang pananambahan, nilalabas nila yung cake. Happy birthday! Totoo po nangyayari yun, kasi bawal yung gathering eh. So, kailangan nilang gumawa ng paraan para po hindi sila mahuli ng mga pulis. So, tingnan nyo kung gaano tayo kapalad dito sa Pilipinas, kung bakit hindi natin pa nararanasan yung mga bagay po na yun. Pero alam ko, mga kapatid, one way or another, nakakaranas pa rin po tayo ng pag-uusig. Tama po ba? Hindi man po kasing tindi nung kanila, pero nakakaranas pa rin po tayo ng pag-uusig. At malungkot nga, minsan nanggagaling pa po yan sa mga malalapit nating kaibigan, mga kapamilya po natin, kapitbahay natin, mga kamag-anak po natin. Nararanasan po natin na pinagtatawanan tayo dahil sa ating pananampalataya, kinukutya tayo. Alam niyo yung mga pabiro na kunwari binibiro lang tayo pero mayroong karga na pangungutya, At sinisiraan po tayo kasi nag-born again yan, o nag-baptist yan, kaya ganyan, naghihirap kung ano-anong kasakit, born again pa naman yan, ganre-ganre ang ginagawa, kahit minsan hindi naman po totoo, makasira lang ng kanilang kapwa. Masakit po sa loob yun, mga kapatid, hindi po ba?
Lalo na po, kung yung gumagawa po sa atin noon ay mga taong hindi naman iba sa atin. Mga taong inaasahan natin na mas makakaintindi sa atin. Mga tao na inaasahan natin na poprotektahan tayo at hindi tayo sisirain. Pero sa ayaw po natin sa gusto, yan po ay realidad sa buhay ng mga mananampalataya. In fact, mga kapatid, yan po ay hindi na bago sa atin bilang mga mananampalataya. Pinagpauna na po yan ng ating Panginoong Hesukristo na mararanasan po talaga ng kanyang mga alagad, at yan po ay malinaw na sinasabi ng mga talata na atin pong pinag-aaralan sa umaga pong ito. Matapos pong bilina ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad na mahalin po nila ang isa't isa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanila. Di ba? Yan yung pinag-aralan natin for the past 3 weeks. Nag-transition po ang ating Panginoong Hesukristo na upang iset yung expectation ng kanyang mga alagad na bagamat ang utos niya sa magkakapatid ay magmahalan sa isa't isa, hindi nila maaasahan yung ganoong klaseng treatment mula sa mga tao sa labas. Hindi nila maaasahan yung ganoong klaseng treatment mula sa mga tao sa sanlibutan. Bagkus sila po ay makakaranas ng galit, ng puot at matinding pag-uusig. Ngunit sa pangaral po na ito, gusto ko po kayong i-encourage lahat sa pamamagitan po ng truth ng gospel na kahit tayo po ay nakakaranas ng katakot-takot at iba't ibang uri mula sa mga tao sa sanlibutan, ito po ay mayroong magandang layunin para po sa buhay ng isang mananampalataya. One main truth na gusto ko pong diinan sa pangangaral po na ito ay ang galit at pag-uusig ng sanlibutan ay isa sa mga patunay na tayo ay mga tagalangit. Ulitin ko po, ang galit at pag-uusig ng sanlibutan ay isa sa mga patunay na tayo ho ay mga tagalangit. Ganyan po makikita natin na ini-imply ng mga talatang ating pinag-aaralan ngayon na hinati ko lamang po sa dalawang bahagi. Yung unang bahagi po nito ay pinamagatan kong ang dahilan ng pag-uusig ng mga alagad. Ang dahilan ng pag-uusig ng mga alagad in verses 18 to 20. At yung panghuli po ay ang dahilan ng pag-uusig sa Panginoong Hesukristo. Dahilan ng pag-uusig sa Panginoong Hesukristo in verses 21 to 25. So isa-isahin po natin ngayong pag-aralan, mga kapatid, yung mga puntong ito. I hope habang pinag-aaralan natin, nakabukas po ang inyong mga Biblia para madali po ninyong nasusundan yung akin pong mga ipinapaliwanag na talata. Una po, pag-aralan natin yung dahilan ng pag-uusig sa mga alagad. Dahilan ng pag-uusig sa mga alagad. In verses 18 to 20, mababasa po natin dyan yung ilan sa mga dahilan na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po ba inuusig ng sanlibutan ang mga alagad na gaya po natin? Unang dahilan po na mababasa natin ay sapagkat galit sila sa Panginoong Hesukristo. Galit sila sa Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po yung banggit sa verse 18. Kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapupuutan bago kayo. Basa niyo po yun? Yung salita po dito ng sanlibutan ay hindi po pumapatungkol of course sa mundo na ating tinitirhan o ginagalawan. Hindi po ito pumapatungkol sa planet Earth. Ano? Baka yun po yung inyong iniisip. Ito po'y pumapatungkol sa mga tao ng sanlibutan. Mga tao particularly na walang pagkakakilala sa Diyos. Mga taong walang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa ating Panginoong Hesukristo, yung sanlibutan po ay napupuot sa mga alagad na gaya natin, hindi dahil sa may personal po silang galit sa atin. Napansin niyo po ba yon? Hindi dahil may nagawa tayong kasalanan sa kanila, bagamat may mga pagkakataon na sumasablay talaga tayo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, nagagalit sila sa atin dahil may mali sa atin. Sila po'y napupuot sa atin dahil po sa galit nila sa Panginoong Hesukristo. Bakit po sila galit sa Panginoong Hesukristo? Didiscuss ko po sa inyo yan mamaya sa pangalawa nating punto. Pero dito po, mapapansin niyo po, nagalit ang sanlibutan sa atin sapagkat tayo'y tagasunod ng isang tao na kinapupuotan po nila. Yung phrase po na inyong talastas na ako muna ang kinaputan bago kayo ay hindi lamang po nagtuturo ng order ng pag-uusig.
Una, inusig yung Panginoong Jesus, and then after nun tayo. Sa unang basa, parang ganun po ang basa, na ganun po ang intindi ho natin. Ngunit yung phrase po na bago kayo, protos sa Griego, ay pumapatungkol po yan sa rank ng ating Panginoong Jesucristo o yung kanyang higit na kadakilaan kaysa sa kanyang mga alagad. So ang pinupunto po dito ng ating Panginoong Jesucristo ay kung siya nga nadakila po sa lahat, banal, walang kahit anong bahid ng kasalanan, ay nagawa pong usigin ng makasalanang sanlibutan, gaano pa kaya ang kanyang mga alagad? Yun po yung point dito ng ating Panginoon. So mga kapatid, sineset po dito ng Panginoon yung ating expectation bilang kanyang mga alagad. Nagaya po ng mga tao sa sanlibutan. Gaya po ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo noong unang siglo. Gaya po ng ating Panginoon Jesucristo. Asahan po natin na talagang uusigin po tayo ng sanlibutan. Okay? Magising na po tayo sa katotohanan. Normal, kung ikaw ay nakakaranas ng pag-uusig sa mga oras na ito, ikaw ay pinagtatawanan dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay nakukutya dahil ikaw ay naging miyembro ng Logos Sovereign Grace Baptist Church, sabihin mo sa sarili mo, normal lang yan. Kasi pinagtaunan na yan ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag nyo na po yang ikagulat. Dinaanan po yan ng ating tagapagligtas at siguradong dadaanan po yan ng bawat sumusunod sa Kanya. So tunay nga na lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Sabi sa ikalawang Timoteo 3:12. No? Lahat daw ng mabuhay o lahat ng ibig mabuhay sa may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Okay? Naririnig niyo po ba yun, mga kapatid? So, expect nyo na. Kapag lagi kayong nasa katwiran, kapag lagi kayong nagsisikap lumakad sa kabanalan, you will not please everybody. No, may mga taong mabibwisit sa inyo. May mga taong hindi matutuwa sa inyo. No? Ganyan din naman kahit sa gobyerno, di ba? Yung mga straight doon, yun yung madalas pinagtutulong-tulungan. So, normal po yan, mga kapatid. Isa pa pong dahilan ng pag-uusig sa sanlibutan o ng sanlibutan sa mga alagad ay sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Hindi na tayo taga-sanlibutan. Tingnan niyo sa verse 19, mga kapatid. Kung kayo'y taga-sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ng kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan. Taga-sanlibutan pa ba tayo? Kayo'y hindi taga-sanlibutan. Kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Nung sinabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo na hindi na taga-sanlibutan yung kanyang mga alagad, obviously, hindi po ibig sabihin hindi na kayo taga-earth. No, pinaliwanag ko na ang ibig sabihin ng sanlibutan. Ano? Taga rito pa rin tayo sa pagka pinag-uusapan na yung ating tirahan. Sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang mga alagad ay hinirang niya, eklego sa Greek, na may ibig sabihin na pinili niya, binukod niya, para sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi na tayo para sa sanlibutan, hindi na tayo nabubuhay para sa kasalanan, hindi na tayo nabubuhay para i-please ang sanlibutan. Nabubuhay na kayo ng mga alagad ni Kristo para kay Kristo, para bigyan ng kaluguran ng ating Panginoon Jesucristo at para sundin ang kalooban ng ating Panginoon Jesucristo. Kung gayon, mga kapatid, may mga magbabago sa pamumuhay natin, di po ba? Yung atin pong pananalita, hindi na po gaya ng sanlibutan. Amen? Yeah, buti malakas ang amen. Nagbabago Yung ating mga pananamit ay hindi na po gaya ng sanlibutan. At ako'y natutuwa sa inyo, mga kapatid. Hindi ganyan ang mga itsura nyo nung nasisimula po tayo, sa totoo lang. Pero ngayon po, kapag tayo nananambahan, sinisikap nyo maging disente sa inyo pong pagpunta sa iglesia. No? Hindi porket puso na sinusuot ng bini. Kailan niyo ba yung bini? Nalitaw ang kaluluwa, gagawin na rin po natin. Hindi tayo taga-sanlibutan. Normal na iba ang ating kasuotan sa kanila sapagkat hindi tayo taga-sanlibutan. Hindi ang interes ng mga mananampalataya ay kamukha ng interes ng sanlibutan. Ano ba interes ng sanlibutan? Mga bagay na makapagsasatisfy ng sarili kahit ito'y masama sa harapan ng Panginoon. At yung kanilang pamumuhay, yung ating pamumuhay ay hindi na po gaya ng sanlibutan.
In short, sa harapan ng sanlibutan, KJ tayong lahat. Ano? Kasi iba na tayo sa kanila. Hinango na tayo ng Panginoon mula sa putikan. Nilinis niya tayo ng kanyang dugo. Kaya hindi na po natin kailangan mamuhay gaya ng dati. Okay? So mga kapatid, kaya hindi natutuwa sa atin ang sanlibutan. Ano? Nung dating magkakasama pa tayo ng sanlibutan, wala silang problema sa atin eh. No? Magkakaparehas lang naman tayo. Pero tingnan nyo, nung kayo naging mananampalataya, doon na po nangyari ang struggle. Doon na po nangyari ang pag-uhusik. Bakit? Napansin nila na hindi na tayo kamuka ng dati. Hindi na tayo kasama nila. Dati kasama tayo sa ikot ng Tagayan. Biglang nag-iba. Ano? Hindi na. Dati kasama nila tayo sa mga gawaing masama. Biglang nag-iba na tayo ng landas. No? Nag-iba na, mga kapatid. At nakikita po ba, mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, yung tunay na kaibahan ng mga tao sa sanlibutan at mga tao ni Kristo. Yun yung mahalaga na dapat sana nagiging klaro. Sa mga kabataan po na naririto na mahilig mag-Facebook at gumamit ng social media, nakikita po ba ng mga friends ninyo sa Facebook na iba na talaga kayo? Ano? Na hindi kayo share lang ng share ng kung ano-ano, kung ano yung trending, kung ano yung nakakakuha ng maraming likes. Kahit labag naman po yung sinasabi sa ating pananampalataya, hala, sige, share lang po tayo ng share. Mga kapatid, wag po nating hangarin at asahan na mahalin tayo ng sanlibutan sapagkat hindi mangyayari yon maliban na sila'y baguhin ng Panginoon. No? Bagkus, ang sikapin po nating abutin ay palagi nating malugod ang ating Panginoon Jesucristo. Kahit pa po ang kapalit po nun, ay madismaya po natin ang sanlibutan. No? Kahit madismaya nun, halimbawa yung ating asawa. No, of course, hindi natin yung sinasadya. Pero kung kailangan po nating mamili, sino ba ang kailangan nating bigyan ng kasiyahan? Asawa natin o ang Panginoon? Dapat klaro sa isang mananampalataya, ang Panginoon ang dapat masunod. Ano? Kahit madismaya sa atin ang ating mga kaibigan at makarkada. Ano, ikaw, wala ka nang pakisama. Di ba? May ganyan yung mga banatan. Ano, bakit ko sinasabi? Ganyan yung karanasan ko eh. Dati kasama ko namin, gumugulong ka pa nga, di ba? Tawag ka nga ng tawag ng uwak. Di ba? Natutulog ka pa nga sa ilalim ng kalsada. Ala ka na, nagbago ka na. Yan yung mga banatan ng mga barkada ko nung araw eh. Pero nga kapatid, kahit madismaya sila, di ba? Ang mahalaga sa'yo, klaro sa'yo kung sino gusto mong masunod. Yung Panginoon. Kahit madismaya yung ating mga kamag-anak at kung sino mang tao, no? Dapat klaro sa isang mananampalataya na siya ay hindi na tao ng sanlibutan. Kailangan maging klaro, mga kapatid, bilang mananampalataya na hindi na tayo para sa sanlibutan. Therefore, hindi na tayo nabubuhay para gayahin at i-please ang mga tao sa sanlibutan kahit pa ito ay ikagalit at ikadismaya nila. Kasi hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog eh. Ipi-please natin ang Diyos at ipi-please natin yung mga tao sa sanlibutan. Hindi po yun pwede. No? Kapag daw po tayo ay naging man-pleaser, pini-please natin ang tao kaysa sa Diyos, hindi daw po tayo magiging karapat-dapat na lingkod ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1:10, sa magandang balita, Biblia, bakit ko sinasabi ito? Sabi niya, dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So, pwede po bang mamangka sa dalawang ilog ang isang mananampalataya? Hindi po. Either ikaw ay pleaser ng sanlibutan o pleaser ng Diyos. Mamili ka sa dalawa. Pero walang neutral, walang gitna. At kapag namili ka sa dalawa, may isa dong hindi mapiplease. Normal. Pag pinili mong i-please ang Diyos, asahan mo nang hindi mo mapiplease ang sanlibutan. No? Pero pag pinilis mo ang sanlibutan, asahan mong hindi mo malulugod ang Diyos. Sapagkat hindi po pwede na parehas. Mga kapatid, dahil po sa prinsipyo nating iyan, bilang mga mananampalataya, kaya nayayamot sa atin ang sanlibutan. No? Pero kahit na po mayamot sila, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, dapat pa rin po natin gawin ang tama at nakalulugod sa Kanyang harapan. Bakit? Hindi lang niya tayo nilikha
tinubos niya tayo ng kanyang mahal na dugo. Ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin. I-imagine niyo po ba yun? Bakit po natin gagawan ng masama, nasaktan ng kalooban ng Diyos na nagbigay at nagmahal sa atin ng kanyang sarili? So yan po yung dahilan po nila, mga kapatid, bakit sila nayayamot. Sila po ay nayayamot sapagkat hindi na tayo taga-sanlibutan. Pangatlo po na dahilan ay sapagkat kaisa po ng mga alagad si Kristo. In verse 20, kaisa sila ni Kristo. Sabi, alalahanin ninyo, verse 20, ang salitang sa inyo'y aking sinabi, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Basically, mga kapatid, ang sinasabi po dito ng ating Panginoon Jesucristo ay kung ano yung nararanasan niya, ay siya ding mararanasan ng kanyang mga alagad. Bagamat syempre, hindi kasing tindi na naranasan ng ating Panginoon. Kung ang Panginoon daw po ay uusigin, tayo din daw po ay uusigin, gaya ng diniinan na natin in verse 18. Kung tutupadin naman daw po nila o susundin yung mga salita ni Kristo, kanila din pong tutuparin at susundin ang salita ng kanyang mga apostol, sapagkat technically, ito rin po ay salita ni Kristo. So ito po ay sapagkat nakipag-isa na po ang mga alagad kay Kristo. Kabahagi na po ang mga alagad ni Kristo ng kanyang katawan. At iyan po mismo ang sinisimbolo ng bautismo, hindi po ba mga kapatid? Nung tayo binautismohan, ito'y sumisimbolo ng ating pakikiisa sa kamatayan ni Kristo at kanyang pagkabuhay muli. Yung kamatayan po ni Kristo ay hindi po pisikal. Yung ating pakikipag-isa sa kamatayan ni Kristo ay hindi pisikal, kundi ito po ay espiritual. Ibig sabihin, namatay na tayo sa ating makasala ng sarili at tayo nabubuhay na ngayon para sa ating Panginoong Jesucristo. Yan yung maliwanag sa Roma 6:3-4. At kung anuman po ang naranasang pag-uusig ng ating Panginoong Jesucristo, ay ibig sabihin nun siya din po ang mararanasan po natin bilang kanyang mga tagasunod. Kumbaga, hindi lang po natin kasama ang ating Panginoong Jesucristo sa ginhawa at sarap. Kasama rin po niya tayong magdurusa sapagkat ito'y bahagi ng pakikipag-isa sa Kanya. Pero mga kapatid, kahit po tayo nagdurusa sa sanlibutan, alam naman natin ang dulo nun, di ba? Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay nagdusa muna bago siya luwalhatiin ng Diyos, gayon din po ang mararanasan natin. Bagamat dito po magdurusa tayo sa sanlibutan, pero sa dulo nun ay katagumpayan, sa dulo po nun ay kalwalhatian sa piling ng Diyos. Bakit? Nakipag-isa tayo kay Kristo. At dahil diyan, nagagalit sa atin ang sanlibutan. So yan po yung ilan sa mga dahilan na nabanggit sa ating ng ating Panginoon Jesucristo, bakit nagagalit at napopuot sa atin ang sanlibutan. Tingnan naman po natin ang dahilan kung bakit napopuot ang sanlibutan sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ang dahilan sa pag-uusig sa Panginoong Jesucristo. Una pong dahilan na nakita natin from verses 21-25 ay ang kawalan ng pagkakakilala sa Diyos. Kawalan ng pagkakakilala sa Diyos. Tingnan niyo po yung sabi sa verse 21. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo sapagkat sa aking pangalan o dahil sa aking pangalan. Sapagkat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. So ano po ang sinasabi dito ng Panginoon ay lahat ng mga bagay na ito na binabanggit ng Panginoong Yesus. Yun po yung pumapatungkol sa pag-uusig at galit na nararanasan ng kanyang mga alagad in verses 18-20. So gaya na nabanggit ko po kanina, ginagawa nila iyon hindi dahil sa may personal silang galit sa kanila. Ginagawa nila iyon sapagkat sila po ay nabubuhay sa pangalan ni Kristo o para kay Kristo at sa kanyang kalooban. Pero sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo dito na ang pinakaugat po ng kanilang pag-reject sa kanyang mga alagad ay sa kanya mismo at ang kawalan po nila ng pagkakakilala sa Diyos. No? Kaya po pala nila nire-reject ang ating Panginoon Jesucristo ultimately dahil wala naman po pala silang relasyon at pagkakakilala sa Diyos. Ang malungkot, marami po sa mga nagre-reject sa Panginoon Jesucristo gaya halimbawa ng Hudyo noong panahon pong ito ay nag-aakala na sila po'y naglilingkod sa Diyos at sila po'y napaka-relihiyosong tao. Hindi po nila alam na sa kanila pong pag-reject sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga alagad
Nagpapatunay lang pala ito ng kawalan po nila ng pagkakakilala sa Diyos. So again, hindi po personal ang dahilan ng pag-uusig ng sanlibutan sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga alagad. Ultimately, ito po ay spiritual. At ganyan po natin dapat yan tanawin, mga kapatid, sa tuwing tayo ay inuusig ng iba. Wag po natin ito i-take personally. Tingnan po natin ito sa pamamagitan ng mga spiritual nating mga mata. At makikita nyo po doon na ang talagang root cause kung bakit sila namumuhi sa atin at sa ating Panginoong Kristo ay yung kanilang spiritual na kalalagayan sa harapan ng Diyos. Nagmamanifest sa kanilang pag-ayaw sa Panginoong Kristo at pag-uusig sa kanyang mga alagad ang tunay nilang kalalagayan sa harapan ng Diyos, na sila ay nasa ilalim pa rin ng kanyang hatol. Okay? So isa pa pong dahilan ng kanilang pag-uusig sa Panginoong Kristo ay ang pagmamahal sa kasalanan kaysa sa Diyos. Ito po yung madalas nating na-encounter. Mas mahal po ng sanlibutan ng kasalanan kaysa sa Diyos. Tingnan niyo po sabi sa verse 22. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan, datapwat ngayon wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan. Ano po yung kasalanan na binabanggit po dito ng ating Panginoon Kristo? Ito po hindi pumapatungkol sa lahat ng kasalanang nagawa po nila, generally speaking. Ito po'y pumapatungkol sa isang partikular na kasalanan, namely, yung pag-reject po nila sa Mesiyas at sa kanyang mga pinapahayag. Yun po yung kasalanan na guilty po sila sa talata pong ito. Bumaba po ang ating Panginoon mula sa langit, hindi po para utuin sila at sabihin sa kanila, you are all doing all right. Ipagpatuloy nyo lang yan. Kung saan kayo masaya, susuportahan ko kayo. Hindi po ganun ang mensahe ng ating tagapagligtas. Pinahayag po niya ang katotohanan sa kanila. Pinahayag po niya yung gospel sa mga tao sa sanlibutan. At kapag pinapahayag po ang gospel, mga kapatid, hindi po hindi mabanggit ang issue ng kasalanan sa mga tao. Amen po ba kayo, mga kapatid? So palaging binabanggit ang issue ng kasalanan ng tao at dahil dyan makakaranas sila ng hatol at puot ng isang banal na Diyos. Unfortunately, imbis na sila'y sumampalataya, nireject po nila ang panawagan na magsisi at sumampalataya sa ating Panginoon. Mas minahal po nila ang kanilang kasalanan kaysa ilaw, sabi ng John chapter 3, verse 19. Ang sabi po sa kasunod na talata, ang napopuot sa akin ay napopuot din naman sa aking Ama. So hindi po alam ng mga Hudyo na ang pag-reject po nila at pagkapuot sa Panginoong Hesukristo ay katumbas po pala ng pag-reject nila sa nagsugo sa Kanya, namely ang Diyos Ama. Akala nila nabibigyan nila ng kaluguran ng Ama sa pamamagitan ng pag-uusig sa Panginoong Hesukristo, but in reality ay iniinsulto pala nila siya at ginagalit pa nila ang Ama dahil sa kanilang pagkapuot sa Ama. Hindi nila alam na kapag napuot sila sa anak, napupuot din sila sa Ama. Dinasabi pa po in verse 24, kung ako sana'y hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng anumang iba o ng sinumang iba, ay hindi sana sila magkakaroon ng kasalanan, datapwat ngayon ay kanilang nangakita at kinapuotan nila ako at ang aking Ama. Ano po yung mga ginawa ng Panginoong Hesus dito na sinasabi niya? Ito po ay pumapatungkol sa lahat ng mga tanda at himala na ginawa niya sa harapan ng mga Hudyo. Yung kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, di ba? Alam po natin yan sa gospel accounts. Nagpalaya siya ng mga demonyo, binuhay niya yung mga patay at napakarami pa pong himala, tanda na pinakita ng ating Panginoon. Para patunayan lang yung kanyang pagka-Diyos at siya na po talaga yung matagal na po nilang hinihintay na Mesiyas. Ngunit sa kabila po ng malinaw na revelasyon at mga tanda na ito, mas minahal pa rin po ng mga Hudyo ang kanilang kasalanan. At mas nagtiwala pa rin po sila sa sarili nilang katwiran kaysa sa Panginoong Hesukristo na dapat sana ay sampalatayanan nila. And worse, mga kapatid, mas ginusto pa nilang mapuot sa Kanya, no, na kanilang sanang tagapagligtas at ipinapako pa nila siya sa krus. O mga kapatid, marami pong taong ganyan pa rin hanggang sa mga oras po na ito.
Kahit ilang beses na po nilang narinig ang panawagan ng Ebanghelyo na sila'y sumampalataya kay Jesus at magsisi sa kanilang kasalanan, patuloy pa din po silang nakikipag-alit sa Diyos, nakikipag-away sa Diyos. Paano po, Pastor? Sa pamamagitan ng kanilang pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Ang sabi po sa Santiago 4:4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay magiging kaaway ng Diyos. Malungkot po at nakakatakot dahil sa pagpapatuloy ng pagpabaliwala ng mga tao sa sanlibutan sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, binibigyan nila ng hatol ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos. After po sabihin ng Panginoong Hesus ang lahat ng ito, binanggit po niyang panghuling nakita nating dahilan kung bakit po napupuot ang sanlibutan sa Kanya. Ito po ay sapagkat ito po ay katuparan ng propesiya ng Diyos. Kumbaga hindi na po pala kinabibigla ito ng Panginoon. Bago pa po nagkatawan tao ang ating Panginoong Hesus, pinopesiya na po talaga na siya'y kamumuhian ng sanlibutan. Tingnan niyo po yung huling bahagi sa verse 25. Ngunit nangyari ito upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan. Yung kautusan po dito, by the way, ay pumapatungkol sa lahat ng aklat sa lumang tipan. Na minsan, sinasabi po na yung kautusan na yung first 5 books ng Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero minsan, tinatawag po ng mga Hudyo na yung mga kautusan na yung buong lumang tipan. So nasulat daw po sa lumang tipan, particularly sa Awit 69 verse 4 and Awit 35 verse 19, yung mga katagang ako'y kinapupuotan nila na walang kadahilanan. So kung papag-aralan niyo po yung context ng Awit 69 and Awit 35, parehas po itong patungkol sa pag-uusig kay Haring David sa kabila po ng kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kabila po ng kanyang pagmamahal sa tao. So wala siyang ginagawang masama sa kanyang kapwa, pero ang sabi po sa verse 25, ito po ay ginagawan pa rin po sila o siya ng masama ng mga tao sa sanlibutan. So sa verse 25 po, sinasabi ng Panginoong Jesucristo na yung propesiyang ito na pumapatungkol sa unjust na ginagawa ng sanlibutan sa isang taong matuwid ay nagkaroon ng katuparan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po ang pinakamabuti sa lahat. Siya po ang pinakamalaking kung umibig sa mga tao. Pinagaling po niya ang mga may karamdaman. Inialay po niya yung kanyang buhay para sa katubusan ng mga makasalanan. Ngunit sa kabila po ng lahat ng kanyang kabutihan, ang sanlibutan po ay binaliwala siya. At hindi siya pinaniwalaan at sinaktan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagpapatuloy po nila sa kasalanan. Dahil po dito mga kapatid, karapat dapat po ang sanlibutan sa puot at hatol ng Diyos. Ang mga kapatid, ano po ba ang dapat natin maging tugon sa mga katotohanan ng ating narinig? Tungkol po sa pag-uusig ng sanlibutan sa mga alagad ni Kristo na gaya ho natin. Maaaring kanina pa kayo nalulungkot kasi ano ba naman yan, pumunta ako dito para ma-encourage, pero ang sasabihin pala ni Pastor, normal lang yan. Nauusigin tayo. Well, ang dapat po natin maging tugon, kung naiintindihan natin yung gospel, magalak po tayo kahit po tayo nakakaranas ng mga pagsubok. Maaaring sinasabi niyo, Pastor, parang nagloloka na lang tayo dito. Inuusig ako Diba, sinasaktan yung aking damdamin, tapos sinasabi mo sa akin, magalak tayo kapag inuusig tayo. Now, I understand na maaaring hindi ganun ka-intense yung pag-uusig na nararanasan po ninyo, pero kahit po hindi ganun ka-intense, alam kong masakit pa rin yan kapag kayo kinukutya, kapag kayo ay halimbawa pinipigilan ng inyong asawa na dumalo sa mga gawain, wala naman kayong masamang intensyon, pero mga kapatid, alam kong masakit yung nararanasan ninyo. Kaya po mahalaga pong ma-encourage pa rin tayo. Masakit kapag yung mga kaibigan mo na mabuti sa iyo kapag kaharap mo, pero pag talikod mo, pinagkikismisan pala kayo.
ng kung ano-anong mga kasinungalingan dahil sa iyong pananampalataya. Pero sabi ng Biblia, magalak po tayo sa kabila ng mga pag-uusig. Ang sabi sa Mateo 5:11, pinagpala daw ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Mga kapatid, mentras po pala inuusig kayo ng sanlibutan dahil sa inyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gusto kong i-qualify, inuusig kayo dahil sa inyong pagsunod. Kasi may times na talagang deserve nating usigin dahil tayo hindi nagiging maingat sa ating pamumuhay. Pero kung kayo'y inuusig dahil sa inyong pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito po pala'y patunay na kayo'y hindi na mga taga-sanlibutan, kundi taga-langit. Ang galit at pag-uusig ng sanlibutan, sabi nga ng ating main truth, ay isa sa mga patunay na tayo ay mga taga-langit na. Magtaka ka kung parehas pa rin ang trato sa iyo ng sanlibutan, baka kamukha ka pa rin nila. No? Pero kung ikaw ay inuusig dahil sa iyong pananampalataya, magalak ka kasi patunay yan na talagang iba ka na ikaw ay taga-langit na. Yung kanilang pag-uusig sa inyo ay nagpapatunay na sila ay hindi talaga taga-langit at parurusahan sila ng pangwalang hanggan sa impyerno. No? Hayaan mo lang sila, kapatid, sa dulo, hindi naman ang pinakamahalaga ay sasabihin ng ibang tao No? Lagi ko yan sinasabi sa inyo, ang pinakamahalaga talaga ay yung sasabihin ng Diyos sa huling araw. No? Sabihin na nila lahat ng gusto nilang pangungutya, sabihin na nila lahat ng gusto nilang sabihin masasakit na salita para sa atin. Patayin na nila tayo kung gusto nila. Pero sa dulo, ang pinakamahalaga pa rin ay yung sasabihin ng Diyos sa araw ng paghuhukom. At doon magkakaalaman kung sino ang nasa katuwiran at kung sino ang hindi. At sa araw na yun, sinisigurado ko sa iyo, hindi ikaw ang malalagay sa kapahamakan. No? So maliban po sa dapat tayong magalak, isa pa po sa dapat nating maging tugon sa mga tao sa sanlibutan ay maawa. Maawa. Huwag po tayong mainis, huwag po tayong magmukmok, huwag po tayong magtanim ng sama ng loob. Bagkus, kaawaan po natin sila sapagkat maaaring hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Na sa kanilang pag-uusig sa inyo, ang inuusig pala talaga nila ay ang Panginoong Hesukristo. At sa isang araw, hahatulan po sila ng Diyos at kalunos-lunos po ang kanilang sasapitin. At sana mga kapatid, hindi mo kinatutuwa iyon. Bagkus, naaawa ka sa kanila at pinapanalangin mo yung mga taong umuusig sa iyo sapagkat alam mo, napakatindi ng kanilang daranasin sa isang banal at napopuot na Diyos sa huling araw. At ang isang pang magagawa, kapatid, tanda ng iyong pagkaawa sa kanila. Kahit ginagawang kanila ng masama, ibahagi mo sa kanila ang mabuting balita ni Kristo. Kasi walang ibang paraan para sila'y maligtas, kundi sila po ay sumampalataya sa gospel. Panghuli pong tugon ay magsisi. Kung ikaw ay isa sa mga naririto na minsan nang umusig, nangutya at nanira sa mga minamahal kong kapatid na ito, no? Narinig mo ang implikasyon ng iyong ginagawa. Isang araw, pagdurusahan mo ang lahat ng ginagawa mo at sinasabi sa kanila. Pero may pag-asa, kapatid. Pagsisihan mo yung kasalanan mong ito at sumampalataya ka ngayon sa Ebanghelyo ni Kristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli para sa iyong kaligtasan. Paliwalaan mo na walang ibang makapagliligtas sa iyo mula sa hatol at puot ng Diyos kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. So tigilan na po natin ang pag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo. Bagkus, ang aking pong paghihikayat, kung ikaw ay naririto at hindi ka pa nagiging tagasunod ni Kristo, maging kaisa ka na ng ating Panginoong Hesukristo. No? Sapagkat isang araw ay haharap ka sa Kanya at hindi mo gugustuhin ang hatol at puot na naghihintay sa iyo.